So I think eto yung isa sa pinakamagandang araw ng March dito sa Calgary, Canada. Although makulimlim yung panahon, pero hindi siya windy, hindi siya ganun kalamig. Actually, naiinitan nga ako. Baka tatanggalin ko tong jacket ko mamaya. Pero as you can see, may snow pa din. Eto, see? Ice. Yun, malamig pa rin yung weather. Although, hindi mo na kailangang mag-bundle up talaga. So, papalapit na yung summer and what a wonderful day. I-enjoy natin yung araw ngayon dito sa labas habang magke-create ng content. And syempre, may ilog sa likod na, paano ba i-explain yun? Yung kulay niya, like cyan blue, bluish green? Hindi ko alam. So anyway, tignan natin konti. So ito yung background natin. Tignan mo naman yan. Parang swimming pool, oh. Bluish green or cyan yung color. Hindi ko alam, but napaganda ng view natin. And syempre, andun pa rin yung makulimlim na panahon. And I think umulan kaninang umaga, but maganda rin yung weather ngayon. Hindi siya ganun kalamig. And hopefully soon makakapag-swimming tayo sa river na to. Hopefully. Yan, may snow pa rin, no? So anyway, let's go back to our topic. Dahil maganda yung araw, magandang mag-create ng content, maganda rin yung view natin sa likod, well, maganda rin yung topic natin for today's video. And yung pag-uusapan natin sa araw na to is, bakit ka na-busted? Akala ko ba maganda? Akala ko ba maganda yung topic? Well, kasi magandang pag-usapan natin kung bakit hindi lahat ng nililigawan natin isasagutin tayo, right? So, ngayong araw na to, gusto kong i-devote yung ilang minutes ng oras ko para mapag-usapan natin kung bakit nga ba ganun. Bakit nga ba? Hindi ko alam kung sobrang lapit ko sa camera. Medyo malayo ng konti, pero maingay yung eroplano. May eroplanong parating. Wait lang. So, ayun na nga. Na-busted ka. May eroplano pa rin eh. Ayan, okay na. So, na-busted ka ng nililigawan mo. Ano nga ba yung rason? Ayun. May nakita kang cute na babae. Maganda siya. And napakaamo nung mukha niya. So, nilapitan mo siya in person o hindi kaya sa social media. Naglakas loob kang i-DM yung girl na to, and then nag-reply siya. So nag-reply ka din pabalik. Hanggang yung usapan nyo is tumagal ng isang araw, 2 araw, naging 1 linggo, hanggang sa months and months, and then dito ka na nagsimulang mag-confess sa kanya kung bakit mo nga ba siya nilapitan, kung bakit mo siya diniem, dahil nga may gusto ka sa girl na to. Ngayon, after mong mag-confess sa kanya ng feelings mo kung bakit mo siya nagustuhan, dito ka rin niya binasted. Sinabi niyang no, di pa ako ready magka-boyfriend, di pa ako ready magka-relationship, hindi ko pa gusto. Ngayon, hindi man ganon exactly yung pagkakasabi niya, pero napapansin mo sa energy niya, sa mga replies niya, na hindi siya ganon ka-interesado na magpaligaw. So in conclusion, nag-confess ka sa girl na to, and then nag-no siya basically, and na-busted ka. Ang sakit naman nun. At this point, biglang napatitig ka sa salamin. Question mo yung sarili mo, yung mundo, yung tadhana. Lahat ng yon, question mo. Bakit hindi ka niya gusto? Bakit hindi ka niya sinagot? Bakit hindi siya interesado sa'yo? Bakit ka niya binasted? Ngayon, habang nag-self-reflect kang ganyan, dun mo napagtantong, wala ka namang ginawang masama. Trinato mo naman siya ng mabuti. Nanligaw ka naman in a traditional, genuine, at saka real way. Pero bakit? Bakit ka pa rin niya binasted? Well, hindi madali yung topic na to. Ano nga ba yung rason ng isang babae kung bakit ayaw niyang magpaligaw or hindi kaya ibabasted niya yung isang lalaki? Well, madaming rason, 'di ba? So, hindi man ako babae, pero parang magigets mo na kaagad yung mga pinaka-common na dahilan kung bakit nababasted yung isang lalaki. Una, baka hindi lang talaga interesado yung babae sa'yo. Pangalawa, baka hindi pa siya ready, 'di ba? Madaming rason eh. Pangatlo,
Baka hanggang pang-friendship lang yung turing niya sa'yo na hindi ka niya makikita as a boyfriend material. Yun yung masaklap. Pero kung ano man yung rason niya, kung bakit kanya binasted, kung bakit ayaw niyang magpaligaw sa'yo, kumbaga nasa sa kanya na yun eh. 'Di ba? Personal reasons na ng tao. Ngayon, hindi mo rin mapigilan as a manliligaw, as a lalaki na mapa-question kung bakit nga ba nabasted ka ng isang babae. Right? At ang masaklap nun, yung dating sobrang close nyo in person, sa chat, dahil nga nag-confess ka na tapos nabasted ka niya, ngayon magiging awkward na, 'di ba? Hindi na siya katulad nung dati. So hindi na nga kayo nagkaroon ng relationship, at the same time lumayo pa yung loob niya sa'yo, or naging awkward na yung sitwasyon nyo. Ang saklap naman nun, 'di ba? Ayun, nagsisimula ng umaraw ng konti. So, yan yung maganda. Ito yung napaka-unpredictable dito sa Canada. Pwedeng kanina makulimlim, walang araw. Pero ngayon, lumabas na yung araw. After kanyang binasted, naging awkward pa yung sitwasyon nyo. Ano yung pwede mong gawin at this point? Tanggapin mo na lang yung sitwasyon nyo and then mag-move on ka na. Ang dami pang iba dyan Tsaka panigurado, sa history ng mundong to, sa dinami-dami ng lalaki sa mundong to, imposibleng ikaw lang yung nabasted, 'di ba? Panigurado may 5 beses, 10 beses ngang na-reject ng isang babae, right? At least ikaw, naging close kayo in person, kahit hindi man kayo naging official, take it in a positive way na at least may naging history kayo somewhat. So, ganun mo na lang siya tignan and maghanap ka na lang ulit. Ngayon, baka naman sa online ka lang nag-confess to the point na hindi ka niya sineryoso. Kasi nga sa online lang 'di ba? Hindi ka man lang ba nag-effort na mag-confess sa kanya in person, right? Nasaan yung effort doon? Kasi ang daling gawin mag-type ka lang, "Yo, gusto kita. Ang ganda ng mga ngiti mo. Pwede ba kitang ligawan?" Send. 'Di ba? Halos walang masyadong effort pag sa chat. Although nandito na tayo sa sitwasyong halos lahat sa chat nagsisimula, sa chat nako-confess, 'di ba? Nag-work sa ibang tao. What if yung girl na to, sobrang traditional niya pala, na gusto niya in person magpaligaw. So, nung niligawan mo siya sa social media, tinake niya yon as, hindi naman seryoso to, hindi man lang in person. Or ganito yung nangyari. Dahil sa sobrang close nyo na sa isa't isa, para bang hindi na nga magkaibigan yung turing niya sa'yo. Parang kapatid na. Ang saklap naman nun. So, hindi ka nga na friend-zoned, sibling zone ka naman. To the point na halos magkasama na kayo araw-araw, sobrang close nyo sa isa't isa, nasasabi niya yung problema niya sa'yo, kaya mo ring sabihin yung problema mo sa kanya, and then nung nag-confess ka, naging awkward kasi nga yung turing niya pala sa'yo is para ng kapatid. Ang saklap naman nun. Kaya minsan, nakakaano rin kapag sobrang close nyo together. Kasi hindi mo maiiwasan na ituring ka niya na parang kapatid na. Ganun. Lalo na kung only child lang siya. So, maganda nang sa una pa lang, ipahiwatig mo na in a way na interesado ka sa kanya. 'Di ba? Kahit nga pa joke-joke lang na pwede mong i-compliment siya na ang ganda mo naman ngayon. Uy, sakto yung makeup mo. Anong tawag sa ganyang klase ng contour? Ganun ba? Madaming compliment na pwede mong ibigay sa girl para ma-gets niya in a way na, type ata ako netong taong to. Mapapaganon siya. So, wala akong natutunan sa walang kwentang usapang to, but anyway, maganda yung ating naging usapan. Wala man akong natutunan doon kahit isa. Again, nandito pa rin tayo sa Calgary, Canada. Mainit na yung araw, and so kung wala kang natutunan sa ating walang kwentang usapan, gets ko, ako rin mismo wala. So anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, mag-move on ka na kung nabasted ka, and madami pang iba dyan. Until next time, see you!